Una sa lahat, mainit sa kamera, merong umirap, meron ng amba, at may nanggigil pa na gustong mambato ng mikropono. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte gusto pang sampalin si dating Senador Antonio Trillanes. Si Trillanes, tinatawanan lamang si Digong. Habang ang anak ni Duterte, biglang sumulpot sa kamera. Ang buong detalye ng mga dramang yan sa kamera, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Dating Pangulong Duterte, hinamon ng ICC na paspasan ang pag-iimbestiga sa kanya. Habang ang Marcos administration susunod daw sakaling iparesto sa Interpol si Digong. Vice President Sara Duterte humarap naman sa Senado. Hiling ng mga kaalyado niya, ibalik ang higit 1 bilyong pisong budget na tinanggal ng Kamara. Sa Davao City, magkasintahan, magkapares hanggang sa kulungan. Nagkukunwari silang biktima at snatcher para makapagnakaw sa kumpanya. Babaeng nang agaw na nga ng asawa, abay siya pang nanaksak sa legal wife. Ang masaklap, ang misis at ang kabit, magkaibigan pa man din. Driver na broken-hearted na nagasa ng mga tao, 35 ang patay. Andrea Brillantes nag-alam marimar sa bagong viral video niya. At kilalanin ang binansagang sexiest man alive. Uminit ang mga eksena sa kamera na magharap-harap sina dating Pangulong Duterte at mga dating Senador Laila de Lima at Antonio Trillanes IV. Merong nang irap, may nang amba at may naghamon pang manampal. Pero giit ng mga kongresista, bawal magmura at bawal manakit. Nasa frontline na balitang yan, Myron Enriquez. Seatmate sa pagdinig ng House Squad Committee ang kilalang magkaaway na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila de Lima. Sa isang punto ng pagdinig, kitang inambahan ni Digong si de Lima, habang si de Lima naman iniirapan ang dating Pangulo. Naging mainit pa lalo ang pagdinig nang itanong ni Quadcom Co-Chair Dan Fernandez ang isang article kung saan nakasaad na tinawag ng Department of Justice na mother of all drug lords si de Lima. I would like to congratulate them for making this statement. That is a fictitious, bogus allegation against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin. Humabol din sa pagdinig ang isa pang kaalyado ni de Lima na si dating Senador Antonio Trillanes IV. Dito, hinamon ulit ni Trillanes si Duterte na pumirma ng bank secrecy waiver. Kaugnay ito nang nadiskubre niyang bilyon-bilyong piso raw na deposito sa bank accounts ng pamilya Duterte. We've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Halatang nanggigil si Digong at gusto nang saktan si Trillanes. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Inambahan pa ng dating Pangulo na babatuhin ng mikropono ang dating senador. Sabi Nakatingin lang si de Lima na napagigitnaan ni Duterte at Trillanes. Pinakalma naman ng kanyang mga abogado si Digong habang tinatawanan lang siya ni Trillanes. Agad sinuspindi ang sesyon kasunod ng inasal ng dating Pangulo.
Bago ang pagdinig, inabisuhan na siyang huwag magmura pero syempre, hindi niya yan nasunod. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Kung magkasama sina De Lima at Trillanes, suportado naman ni VP Sara Duterte ang kanyang ama. Bigla siyang umappear sa pagdinig at nagmano sa dating Pangulo. Umupo siya malapit sa ama pero hindi na nagpa-interview. Ayon sa ilang political analyst, ang mga nangyari ngayong araw ay parte ng Duterte drama. Calculated move to on the part of the former president. Ito si former president at saka si Vice President Sara Duterte. Lahat sila pareho silang affected nito mga investigations. Lahat ng surveys ay bumababa yung kanyang anak, which means na bumababa rin siya. Kaya pati yung pagdalo ni Sara kanina ay bahagi ng kanilang drama just to show na united yung mga Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sandamakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Ako, marami. Mga 6 o 7. In one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Sinadya ko talagang patpatayin. Pati ilang pulis sa Davao City na umano'y kriminal, pinatay din daw niya. Ako mismo ang talagang humirit, harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong, Hindi na ako papatay siya. Retired na ako eh. may hiniling pa nga siya kay Quadco Chairperson Benny Abante na isa ring pastor. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. So, pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yun. Kasabay niyan, muling inako ni Duterte ang lahat ng patayan sa kasagsagan ng war on drugs. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Kinumpirma niyang meron ngang reward system para sa mga pulis kapag nagtagumpay sila sa operasyon. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Pero nang matanong kung galing ba sa confidential funds ang pera para sa police operations at reward system, iwas sa pagsagot si Duterte. Pag-amin niya, galing yon sa sobrang pondo ng kanyang kampanya noong tumakbong Pangulo. Galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Na ako naghawak ko na the money I was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. Maniwala President. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Inamin din ni Duterte na wala siyang proseso sa pagkumpirma ng mga pangalang nasa drug watch list. Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan.
Bahagya namang nagkainitan sina Duterte at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas nang maungkat ang tungkol sa tinatawag na Davao model na war on drugs. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? Yes or no? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Pinabulaanan at tinawag namang stupid allegation ng dating Pangulo ang pahayag noon ni retired Police Colonel Royina Garma na mayroong binuong Davao Death Squad. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Inamon ni dating Pangulong Duterte ang International Criminal Court or ICC na paspasan ang pag-iimbestiga sa kanyang drug war. Ang Malacanang naman, susunod daw sakaling idaan sa Interpol ang pagpapaaresto kay Digong. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Ang dating nagsasabing ayaw paimbestiga sa International Criminal Court o ICC, ngayon, abay naghahamon na. I'm asking the ICC to hurry up and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Ang tagal nila, hurry up. Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. Handa raw mabulok sa kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung mapatutunayang guilty siya sa mga patayan sa ilalim ng kanyang drug war. The ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. Diretsahang sinabi ni Digong na pwedeng pumunta sa Pilipinas ang ICC. Pero nang tanungin siya kung handa pa siyang sumuko sakaling arestuhin siya ng ICC, idinaan sa banta ng dating Pangulo ang kanyang sagot. Sipain ko pa sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Iniimbestigahan ng ICC si Duterte at iba pang opisyal dahil sa umano'y crimes against humanity noong drug war. Base sa record ng gobyerno, nasa 6,000 ang namatay noon. Pero mas marami pa raw yan ayon sa ilang human rights organization. Noong termino pa ni Duterte, kumalas ang Pilipinas bilang miyembro ng Rome Statute na nagtatag sa ICC. Pwede pong gamitin ng mga sinabi ni Duterte dito at sa Senado sa pagbubukas po ng trial sa ICC at sa kahit na ano pa man pong korte. It would be nice. Ang problema, walang jurisdiction. May jurisdiction ba sila? Hindi naman daw tututol ang Administrasyong Marcos kung gustuhin ni Duterte na sumuko sa ICC. Pero kung idaraan daw ito ng ICC sa Interpol na maaaring magbigay ng red notice sa mga otoridad sa Pilipinas, malamang daw ay susundin ito ng ating pamahalaan. Ang red notice ay isang request para hanapin at arestuhin ang isang tao. Muli namang iginiit ng Department of Justice na kung ang Interpol ang humingi ng request sa ating gobyerno, obligado tayong sundin ito bilang miyembro ng Interpol. Pino-question naman ni Senate President Cheese Escudero ang pagmamadali ni Duterte sa ICC. Paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC? Siya yung umalis doon. Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Paano niya balak gawin yon? Hindi pa raw nila tinitingnan ang posibilidad na bumalik sa ICC dahil gumagana pa rin naman daw ang justice system sa bansa. Pero para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, wala sa posisyon si Duterte na madaliin ang ICC. Bumalik man daw tayo sa ICC o hindi, may obligasyon pa rin daw tayo makipagtulungan sa investigasyon. Lalo't nangyari ang drug war no, miyembro pa tayo ng ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa Senado naman humarap kanina si Vice President Sara Duterte. Hirit ng mga kaalyado niya ibalik ang higit 1 bilyong pisong budget sa 2025 na tinanggal ng Kamara. Narito ang aking report. Saglit at biglaan ang pagsulpot ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Pagpapakita ng suporta sa kanyang ama. Bago yan, sinabi ni VP Sara na hindi siya umaasang magiging patas ang Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's clearly a political persecution. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo.
Matatanda ang naging mainit din noon ang bise sa komite ng Kamara. Nakipagmatigasan pa nga siya noon at tumangging mag-oath-taking. I worry about the former president. Tulad na lang din ng experience namin sa House of Representatives. No? They use the rules according to their pleasure. Bago sumulpot sa Quadcom, nauna munang sumalang si VP Sara sa budget deliberation ng Senado para sa Office of the Vice President. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga kaalyadong senador ng mga Duterte. Si Senator Bato de la Rosa humirit agad. I hereby move for the approval of the OVP budget. Si Senador Bongo nanawagang ibalik ang hinihinging higit 2 bilyong pisong budget ng OVP. Para naman meron tayong working vice president at hindi lang po spare tire. Matatanda ang tinapyasan ang pondo at 733 million pesos na lang ang inaprobahang budget ng Kamara na ipinasa sa Senado. Wala nang nagtanong na senador kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Kaya wala pang 10 minuto, lumusot na ito sa plenaryo. Wala namang pangako na ibabalik ang orihinal na nire-request na mahigit 2 billion pesos na budget. Pero pag-uusapan daw ito ng masinsinan ng mga senador. Sakali namang maipasa ang tinapyas na 733 million pesos na pondo ng OVP, 200 empleyado raw sa kanilang satellite offices ang posibleng mawala ng trabaho. Habang tila bumabagyo sa Kamara, bumabangon naman sa matining baha ang mga taga-norte. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. 2 araw matapos ang paghagupit ng bagyong Nika, lubog pa rin ang malaking bahagi ng Cagayan dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Yan ay kahit unti-unti na raw humuhupa ang ilog. Katunayan, abot bubong pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Tuguegarao City. Kaya ang ilang residente sa bangka na muna natutulog. Sa barangay Atulayan Norte, isinakay naman ng padre de pamilya ang kanyang mag-ina sa isang banyera. Laking panlulumo rin ng mga magsasaka matapos bahain ang kanilang mga taniman. Sa datos ng Office of Civil Defense, nasa 43 barangay pa sa buong Cagayan Valley ang lubog sa baha, habang higit 24,000 residente ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Sa Isabela, ang ilang residente mas piniling manatili sa mga kalsada. Paliwanag nila, masikip at mas mahirap daw ang sitwasyon sa mga evacuation center. May mga residente namang matyagang nang huhuli ng isda sa rumaragasang ilog. Unti-unti na rin kasing bumababa ang tubig, pero hindi pa rin madaanan ang mga nasirang tulay. Sa tala ng Santiago City, Isabela LGU, 31 mula sa 37 barangay roon ang binaha. Sa Itogon, Benguet, gumuho naman ang bahagi ng bundok matapos ang pagbayo ng bagyo. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ito ang unang insidente ng landslide sa bayan ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, maghanda sa posibleng paglandfall bukas ng bagyong Ophel. Lalo yang lumakas sa layong 425 kilometers silangan ng Baler Aurora. Susundan ito ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na tatawaging Pepito. Dahil sa Typhoon Ophel, signal number 2 ngayon sa Cagayan, Apayao at ilang panig ng Isabela at Ilocos Norte. Bukas ng hapon nakikitang maglalandfall ang bagyong Ophel sa Cagayan o Isabela. Bukas din, posibleng pumasok sa PAR ang bagyong Pepito. Ayon sa Metra, mahihirapang umakyat ang bagyong Pepito dahil natutulak ito pababa ng high pressure area o tuyong hangin mula sa Hilaga. Ang epekto niyan, posibleng tumama ang bagyong Pepito sa Eastern Visayas, Bicol Region at maglandfall ito sa Central Luzon. Susunod, patang lalaki na tuhog ng bakal sa talukap ng mata sa Cebu City. Babaeng kabit, sinaksak ang legal wife sa Thailand. At Andrea Brillantes nagala marimar sa kanyang latest TikTok video. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabulilyaso ang tangkang pagnanakaw ng magkasintahan sa Davao City. Nagpanggap pa silang snatcher at biktima para matangay ang pera ng isang kumpanya. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Sa kuha ng CCTV footage sa motor shop na ito, makikita ang pagtawid ng isang babaeng nakapula. Maya-maya, daraan ang riding in tandem. Hinablot ng angkas ang bag ng babae saka humarurot palayo. Nangyari yan noong Lunes ng hapon sa highway ng Barangay Matina Aplaya, Davao City. Base sa investigasyon, dumulog sa kanilang tanggapan ang babaeng si Ana para ipablatter ang pang-snatch sa kanya. May laman kasing higit kalahating milyong piso ang tinangay na bag niya. Hindi niya pera ni Ana, kundi pera ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Pero habang tinatanong siya, nakatunog ang mga pulis na tila may itinatago si Ana. Hindi kasi tugma ang sinasabi niya sa mga sinasabi ng mga nakakita sa nangyari. Naging hysterical doon sa area, which we found out na sabi ng mga security guards and tricycle drivers, wala naman daw nangyari na ganong senaryo. Dito na pag-alamang snatch me modus ang nangyari. Ibig sabihin, gawa-gawa lang ang pang-snatch dahil kasabwat din ni Ana ang sinasabing snatcher. Kalaunan, inamin din ni Ana na plinano nila ang krimen at inilaglag ang kanyang mga kasabwat. Kasabwat niya ang partner niyang si alias Lisa na naaresto rin. Hinahanap pa ang isa pang kasabwat, ang kapatid ni Lisa na si alias Ken. Gagamitin umano ni na Ana at Lisa ang pera para makapag-abroad sila. Higit 400,000 pesos na lang ang na-recover ng mga otoridad. Pansamantalang pinalaya ang dalawang suspect habang hindi pa sila sinasampahan ng formal na reklamong qualified theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pinagsasaksak ng isang kabit ang sumugod sa kanyang legal wife. Ang magkaribal sa pag-ibig, dati palang magkaibigan. Natong Frontline News Abroad. Kabit na handang pumatay sa ngalan ng bawal na pag-ibig. Hindi yan teleserye kundi totoong buhay sa Thailand. Sa video na ito, habang abala nakikipagkwentuhan ang mag-asawang yan sa kanilang kaibigan sa night market sa Pattaya, nilapitan sila ng babaeng nakaputing t-shirt. Siya ang kabit. Dito na tumayo at nagmamadaling sumugod ang nakasandong babae. Siya naman ang legal wife. Inawat siya ng kanyang mister pero palaban ang tunay na misis. Dito na bumunot ng kutsilyo ang kabit. Pinagsasaksak niya sa braso ang legal wife. Pero kahit patalim ang kalaban, hindi umatras ang misis at sinabunutan ang kabit. Napaghiwalay naman ang dalawa. Pero makalipas ang ilang minuto, muling sumugod ang legal wife sa nanaksak sa kanya. Dito na pumagitna ang pinag-aagawang mister. Sinugod sa ospital ang biktimang si Natalia. Si Lulia naman ang kabit. Ang masaklap, dati silang magkaibigan. February raw nang sulutin ni Lulia ang mister ni Natalia. Nang mabisto ang kanilang relasyon, nagipag-break agad si Lulia. Pero si Natalia, hindi siya mapatawad, kaya laging umiinit ang ulo sa dating kaibigan. Sumuko naman sa mga pulis si Lulia. Depensa niya, nagawa niyang saksakin si Natalia dala ng kalasingan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa showbiz tonight, Liz Ken is sailing. Tila posibleng magkaroon ng reunion project sina Liza Soberano at Enrique Hill. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Mula sa kanyang Metro Manila Film Festival entry na Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Sa telebisyon naman mapapanood next year si Enrique Hill. Co-producer din siya nito na isang rom-com action series naman. Under discussion pa kung sino ang makakatambal niya. Pero nang matanong natin kung sino ang dream niyang makatambal. Of course, si Liza, but she's in the US, she's really busy. OMG! Chika pa ni Enrique, nag-uusap pa rin silang dalawa ni Liza Soberano. She's really interested on
my other project naman, the horror one, that we're doing. So, but she's really focused on her US career. Ang dami niya mga auditions and events doon. But yeah, when she comes back, we'll definitely talk about the story more. Hindi naman nilinaw ng aktor kung ano nang real score nila ni Liza. Pero kung magkaka-reunion project ang Liz Ken, yan ang abangan natin. Sa ngayon, focus muna si Enrique sa MMFF entry niya. Bukod sa pagiging bida, siya rin ang co-producer nito. We pay as ourselves so sabi ko, guys, this is just a guide. So whatever happens, kung the way you say it, kayo na bahala. Malakasang comeback din ang handog ng superstar na si Julian Santos sa MMFF. Para yan sa pinagbibidahan niyang horror film na Espantajo. Espantajo is scarecrow in Portuguese. Espantajo is a superficial or supernatural curse that's a part of the movie. Hanggang dun pa lang ang pwede kong i-reveal. Chika ni Juday, napapayag siya sa pelikula dahil sa direktor nitong si Chito Ronyo. Malaking factor si Direk Chito dito. It's a perfect blend of everything. Na sumakto sa timing ng pangkasalukuyan ko na I'm okay to start the movie. Coming soon na this Christmas ang pelikulang Espantajo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, truck sa Indonesia ng araro ng 17 sasakyan, isa patay. Driver na umunoy broken-hearted na nagasa at nakapatay ng 35. At actor-filmmaker na si John Krasinski, 2024, sexiest man alive ayon sa People Magazine. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang pag-araro ng truck sa 17 sasakyan sa Indonesia. Patay ang isang binatilyo. Yan ang Frontline News Abroad. Sa kuha ng dashcam sa Indonesia, makikita ang isang trailer truck na humaharurot sa highway. Maya-maya, binangga nito ang mga sasakyan sa unahan. Ang isa sa nadamay ng mga sasakyan, nagpaikot-ikot sa kalsada. Sa rear cam footage na kuha sa parehong highway, makikitang inararo ng humaharurot na truck ang mga nakapilang sasakyan. Nakunan din sa CCTV ang malagim na aksidente sa highway. Ang isang sasakyan lumipad sa kabilang linya. Sa tindi ng karambola, nagpatong-patong ang mga sasakyang inararo ng truck. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nagtulong-tulong ang mga motorista para ilabas ang mga naipit na pasahero ng mga sasakyan. Ayon sa mga otoridad, 17 sasakyan ang sangkot sa karambola. Patay ang 13 taong gulang na lalaki. 29 naman ang sugatan, kabilang ang driver ng truck. Ilan sa tinitingnan dahilan ng aksidente ang kapabayaan ng driver, maulang panahon at overloading ng truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerald de la Peña, News 5. Broken-hearted kaya raw na nagasa ang isang lalaki sa China. 35 ang kanyang pinatay. Na itong Frontline News Abroad. Sa kuha ng video, makikitang humaharurot ang puting SUV habang walang habas na sinasagasaan ang mga tao sa labas ng sports center sa Zhuhai, China. Pagkatapos niyan, 12 na ang sugatan. Nagkalat din sa kalsada ang mga bangkay ng taong inararo. May mga bakas pa ng dugo. 35 ang nasawi matapos masagasaan. Mahigit 4 na po naman ang sugatan. Ang suspect, ang 62 years old na lalaking malungkot daw dahil nakipag-divorce. Siya si Fan. Base sa investigasyon, inararo ni Fan gamit ang SUV ang mga nagja-jogging sa sports center. Nang maharang siya ng mga pulis, nadatnan siyang sinasaktan ng sarili. Kasama ang iba pang sugatan, dinala si Fan sa ospital. Ayon sa mga otoridad, ito na ang pinakamataas na death toll sa bansa mula noong 2014. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña,
News 5. Abangan ang bagong sexiest man alive sa buong mundo. At Andrea Brillantes nag-alamarimar sa kanyang makeup challenge. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-alamarimar ang aktres na si Andrea Brillantes sa bago niyang TikTok video. Marimar, ako po si Marimar. Lumaki sa tabing dagat, sa lolo't lola na mulat. Di nagkulang sa Yan ang paandar ng actress-vlogger sa bago niyang Ahsoka Makeup Challenge. Bigay na bigay si Andrea mula sa mga perlas na kwintas, kulot na buhok at outfit. At syempre, sumayaw rin siya na parang si Marimar sa beach. May halos 300,000 views agad yan sa TikTok in just 3 hours. Tinanghal na sexiest man alive ngayong taon ng People Magazine ang aktor-filmmaker na si John Krasinski. Hindi niya raw sumagi sa isipan niyang tatawagin siyang sexiest man alive. Inilarawan ng magazine si John na always smart at always funny. Ilan sa mga pelikula niya ay ang If at A Quiet Place. Bumida rin siya sa mga American series na The Office at Tom Clancy's Jack Ryan. Bago si John, ilan sa mga tinanghal ding sexiest man alive sina Patrick Dempsey, Chris Evans at Michael Jordan. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, Christmas is coming sa sikat na pasyalan sa Nuvali sa Laguna. Uy, may patikim silang bago ang inaabangang opening day bukas. May dragon na lumalangoy sa tubig. May bangka na animoy nagsasayaw sa lawa. Ilan yan sa tampok sa Fountain of Light show sa Nuvali. Tema ngayong taon ng Dragons of Prosperity at Toy Island. Mayroon ding mini-theme park na may life-sized Christmas display. Simula bukas, pwede na itong bisitahin mula 6 p.m. hanggang 10 p.m. At mga kapatid, 42 days na lang, Pasko na. Yan po ang 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Bean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Magandang gabi.